Ang usapan namin very pleasant. Medyo nakakatuwaan dahil nasabi ko sa kanya that baka ito na ang last one ko sa iyo, visitation, because VP Sara is coming as well as a mother. And I think I miss here also. Sabi ko sa amin, si Amy, sabi ko, I don't know if I was coming here. But so nakuha ko na nasa Qatar kasama si Amy. Sabi niya, ganun ba? Okay. So sabi ko, well, ang tour of duty ko sa iyo tapos na. So ngayong Friday dapat visitation ko pa rin. Pero yung pa BP Sara siya na be here. So siya na naman take out. Sabi ko na take charge na si Sara dyan. Tapos sige siya tingin sa akin. Punta ka nga dito. Ito, bakit? Yung pantalon mo. Saan mo pinatay yan? Sabi ko hindi. Bira ng mga patay dito. Kung ready-made. Sayang, bilihan mo ako niyan. Ha? Sabi ko, pwede ba? Pwede. So nagpapabili siya ng ganito kasi mahilig sa corduroy. Pareho pala kami. Sabi niya, huwag yung polyester ha. Gusto ko yung cotton na cotton. Sabi ko, sige ako na bala. Kaya from here, patuloy ako sa H&M kasi sa H&M ako ito nabili. Maghanap na rin ako ng terno na kuha niya pang kuhan. Parati siyang nakukuhan sa akin kasi alam niya na, Kenzo ka na naman. Okay, Kenzo. Okay. So updated siya sa mga Pinakita mo ba sir yung naganap po sa... magandang usapan namin ngayon. Konsay. Saturday at Napakalaw na dadating na si Vicky. Si Mayor Bastillata. Masasataya talaga ito. Yung pagpupulong po ng mga Pilipino sa Sabado, yung nakalipas sa Sabado, nakwento nyo? Oo. Yun, talagang natuwa. Sabi ko, umuulan noon ang mga Pilipino. Hindi talaga umalis. Nagkuhan pa sila. Nag-concert pa pagkatapos. Pati ako naging instant celebrity na rin doon dahil dami nagpa-picture sa akin. So, tuwang-tuwa siya. Again, parati nang inuulit talaga niya. Maraming salamat daw sa mga supporters. Tapos biniro ko siya, sabi ko, pag ikaw makakauwi ka naman in due time, ang gagawin natin, sigurado yung mga ibang supporters, dadalaw sa Davao yan. Lalo na uupo ka na nung mayor. Sabi ko, kailangan magpa-Thanksgiving ka rin doon. Kaya magpalitsyon ka ng baka everyday para sa kanila. Meron ba kayo napag-usapang balita sa Pilipinas po? Ano? Meron kayo napag-usapang balita sa Pilipinas? Wala man actually. Ang mga update ko lang sa kanya, yung ano na nangyayari ngayon. Other than that, wala naman. Yung ano po, yung survey na siya pa rin na pinagkakatiwalaan. Okay, yeah. I mentioned the survey. Tuwang-tuwa sa doon. Sabi ko na, alam mo ba, Mayor? Mayor ang tawagan. Alam mo ba, Mayor? Nandito ka ngayon, nasa Kuangka detention. Ang trust rating mo 63. Si BP 50. Si BBM 32. Wala ka pang ginagawa niya. Nasa kulungan ka pa. Tuwang. Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa video po na nakuha natin sa Facebook from Sir Alvin and Tourism dyan po sa Daig sa The Netherlands. At ngayong araw nga po ay nakarating na po si Vice President Sara Duterte kasama po ang kanyang nanay na si Ma'am Elizabeth at si Senator Amy Marcos. No, nasabi nga po ng bunsong kapatid po ni Pangulong Duterte na nakatakda pong bumusita si VP Sara at ang kanyang dating asawa na si Ma'am Elizabeth Zimmerman dito sa The Hague. At inihintay pa natin kung si
Senator Amy Marcos ay makakapasok po din dito sa detention center. So alam kong marami pa rin sa inyo mga kababayan ang nakataas ang kilay at may mga agam-agam pa no patungkol nga po dito kay Senator Amy sa kanyang loyalty dito po sa pamilya Duterte. Pero ito nga po si VP Sara, siya na po yung mismong naggarantiya sa kanyang mga supporters, sa kanyang mga taga-sunod na si Senator Amy po ay iba sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. No? At maging itong bunsong kapatid po ni PRRD ay hindi po nakaligtas tanungin ni Attorney Harry Roque no, sa kanyang pagbisita sa loob ng detention center. At nasabi nga po ng kanyang bunsong kapatid na baka ito na nga daw yung huli niyang pagbisita sa kanya. At since nandiyan naman na po si VP Sara, siya na po yung magte-take over dun sa kanyang responsibility. Siguro hindi talaga pwedeng umalis kasi mga kababayan, ang pamilya ni Pangulong Duterte dito sa The Hague, hindi pwedeng mawalan, ng mga kasama itong ating dating Pangulo dahil kinakailangan may immediate family na anytime ay pwedeng makausap at makapanayam kung meron mang mga importanteng mga ipapasuyo or may mga dokumento na kinakailangang hingiin ay agad pong maipaprocess or maibibigay, mapoprovide. So dito po sa nangyaring May 24, 2025, nagkaroon nga po ng concert dyan sa The Hague no, upang ipakita po yung suporta ng ating mga kababayang Pilipino all over the world na talaga namang mga dumayo pa, may mga galing sa iba't ibang parte ng Europa, maging sa Amerika po ay bumisita din po sila. So namataan din po dyan sila Senator Robin Padilla, lahat po ng mga sumusuporta sa kanya noong siya ay nasa Pilipinas pa lamang at naging Pangulo ng Bansa, sila Senator Bato, ayan, nandyan din po sila at napakarami pang iba. So sa mga ganitong pagkakataon mga kababayan, mahalaga talaga yung mga family gathering, yung pagbisita po ng mga pamilya sa taong nakakulong dahil ito po ay nagbibigay ng lakas at positibong pananaw dun sa taong nakadetain dahil alam nyo naman mga kababayan na ang sitwasyon ngayon ni PRRD ay napakahirap din para sa kanyang edad dahil siya po ay matanda na din at may mga karamdaman na din po, no? So kinakailangan niya din po ng emotional support, moral support na maiparamdam sa kanya na hindi po siya nag-iisa dahil hindi naman po palagi nakakabisita at hindi naman po siya palagi nababantayan, no? Kaya hirap din po talaga para kaya PRRD yung sitwasyon niya ngayon, lalo na hindi naman siya sanay sa mga gawaing bahay kagaya ng pagluluto, kung paano niya labahan yung kanyang mga damit. So hindi natin alam kung paano yung nagiging proseso niyan, at since wala naman din tayong access na makita yung loob at kung ano yung sitwasyon niya, no? So marami nga din nagsasabi na bakit hindi ba pwede na parang mag-video, parang kumbaga gumawa ng video greeting si PRRD para makita naman natin yung itsura ni PRRD, no? So siguro bukas makalawa mga kababayan ay bibisita na po itong si Senator Amy Marcos at si VP Sara, pati na po yung kanyang dating asawa na si Ma'am Elizabeth, at magkakaroon ulit sila ng reunion kahit papaano. Alam ko naman na malaking bagay ito dahil bilang isang anak, no, maibigay ko sa aking magulang yung ganitong pagkakataon na maiharap yung kanyang mga mahal sa buhay ay malaking bagay na po, no, para sa sitwasyon po ng kanyang ama na si Pangulong Duterte. At na-mention nga kanina dito ng kanyang kapatid na na-mention niya din po sa kanyang kapatid na si PRRD yung trust rating na nakuha nilang mag-ama. No, na kahit na nakakulong si Pangulong Duterte ay patuloy pa rin po ang tiwala ng mga kababayan natin sa kanya. How much more nga kung siya pa ay makalabas at tuluyan ng makapaglingkod sa taong bayan, lalong-lalo na po sa Davao dahil siya po ay nanalo bilang mayor. So comment down below mga kababayan kung ano pa yung
opinion nyo tungkol dito sa pagpunta ni Senator Amy Marcos kasama ng mag-ina na si VP Sara Duterte at ni Ma'am Elizabeth Zimmerman. Muli maraming salamat mga kababayan, and comment down below at ating talakayin yung inyong mga opinion at insights. Maraming salamat po.